lolo, lola daddy, lola mama. This is my family. Bye, babe! Sumabay kami kay Jaya. Kami naman ni Papa. No? Mamalengke. Sana marami kami mabili na fruits. Tsaka veggies. Para yung ubo ni Jaya gumaling na. Pag may strawberry doon, bili ka. Sige po. Strawberry daw. Sana maano. Mukha ni Papa. Strawberry! I miss the smell of palengke. Tingnan natin baka may arenola. Ayan o dyan sa mga timba-timba. Makabili na ako. Ang laki o. Parang timba. Pero mamaya na, paiwan na muna natin. Dito tayo sa may isda. Isang maya-maya. 3/4, 165. Ayan pala. Ayan o. Ipon. Gusto mo ba ipon? Ayan, alimasag. Oo, tsaka tilapia. Malito malaki. Magkano per kilo alimasag? 450 alimasag. Eh, malaki ko 450 ma'am. 450. Maliit 320. Pero na alimango ma'am. Magkano yung alimango? Maliliit? 250 rin po. Ay, nabinigay ko Sige, thank you. Laki ng tilapia. Pwede na to? Ito, kuha nila 5 pesos isa. Sige. Ay, ang dami yata. 6 lang. Oo, 6 lang. Ayan na, sige, oo. Isa lang, isa pa. 2. Iso. May daon ng sampalok. Ay, usbong. Wala. Ano pa? Wala tayong sibuyas pa. Ito, ganitong sibuyas, maliliit, oh. Yaba. Upo. Lalaki ng upo. Kalabasa, 10. 2 pisong okra. 10 piso sibuyas. Napapagalan sa akin si Kits eh. Sige lang, love ah. Huwag mo na ako hintayin. Dala ko na yung arnola ko. Nandito yung mga pinamili ko eh. Nakakatuwa. Ang dami namin nabiling gulay. Tapos 180 pesos lang. Nakakatuwa talaga. Woohoo! Tuwan-tuwa ako sa... Maano siya o, mataas siya. Bibiling ko sana yung mas maliit. Buti na lang sinabi niya meron siya yung may hawakan. Kasi nga naman, mahirap nga naman palang pag puno, diba? Ang hirap ibaba. Ayun, tapos anong kainin natin ngayon? Fresh na fresh yung tilapia. Oh, gusto ko ihawin. Naalala ko yung tilapia, pero mas malaki pa yung tilapia dun ka na Joy dati. Nung birthday ba ni Dalton yun? Oo. No? Laki ng tilapia. Buhay pa to kanina eh, nung binili namin. 175. Dalawang malaki. Hindi ako nagtagumpay, walang dahon ng sampalok. Gusto pa naman ng dahon ng sampalok. Ang dami namin nabiling gulay, oh. Oh, 180 pesos lang. The best talaga sa palengke bumili. Bumili rin ako ng avocado. Ano to? 80 pesos, 1 kilo. From Davao daw. Hindi pa tapos ni Jaya. Sabi niya isi-second coat daw niya to. Oops! Basa pa pala. Pero alam mo, ganyan pa lang eh. Parang tapos na eh, no? Pero lahat yan may kulay yata gagawin niya. Ang galing ng anak ko. Alam niyo, hindi ko ma-imagine nung ganung age ko na gusto kong arts and crafts. I wonder kung saan niya nakuha yun. Malamang sa tatay ko kasi anak ko, ayan na naman, na naman. Mahilig ka ba sa arts dati? Sabi ni nanay, hindi ka naman daw mahilig sa arts eh. Drawing.
Sa bagay, ako nung hindi talaga ako nagdo-drawing. Ano lutuin mo? Ano lutuin mo lang? Sardinas. Okay. Namalagi kami itong sardinas. Kakainin namin. Gutom na kami. Kailangan namin mabilisan. Tapos mag-nanap muna ako kasi mamaya yung check-up ko. Alas kami dito ng mga 11 siguro. Yung na-swatch ko kahapon na Maybelline na ano ang pangalan nun? Hyper Wing yata na eyeliner. Hanggang ngayon hindi pa rin natatanggal Ibig sabihin maganda yun. Yun nga lang kasi na ko, nawalan ako ng gana kasi nung nag-swatch yung sales lady. Tuyo na yung tester. Siyempre pag nag-test ka ng eyeliner, parang unang impression mo, diba? Sabi niya parang dried out na daw. Parang naisip ko, mamaya puro ganun, diba? Tsaka nakakadala kasi bumili ng eyeliner pen Parang hindi ko mahanap yung tamang, yung gusto ko talaga. Ang hirap talaga. Pero pag nakahanap ako, syempre, i-share ko sa inyo. Andito na kami. Naghihintay niya lang na tawagan. Alam niyo ba, 62 kilos na ako. Nadagdag sa akin 2 kilos since the last time. Ewan ko kung tama lang yung weight na nadagdag sa akin. Okay na siya, malakas na talaga. Okay naman. Yung EG mo daw, malinis daw, sabi doon. Wala kang nakitang bacteria na nag-grow. Pagka ganun, kung ano yung practice mo ngayon, maintain mo na lang siya. Nagluluto si Papa ng alimasag. Ayun Ayun. Crabs. Ayan, ginigisa niya na yung luya, bawang, sibuyas. Sitaw. Sabay ko na. Next. Sitaw. Dapat yun na may kalabasa. Di ba, Yeah, sige. Discard ko na yan. Kung maaamoy nyo lang, ang bango-bango. So, inad ko na yung alimasag. Medyo matataba yung alimasag. Ayan. It's a girl. Ayan. It's a girl. Ako pataba girl daw yan. Pili ako ng gata. So, inuna ko yung pangalawang piga. Yung mga... Kasi diba may unang gata, pangalawang gata, piga. So, ito yung pangalawang piga. Tapos, mamaya, yung unang gata. Unang gata. Unang piga. Ang tawag doon, kakang gata. Yeah, kakang gata. Until now. Ha? Tikma ko na? Wait lang. Hold that thought. Man ko daw muna yung luto ni Papa. Sabi ko kasi, mamaya na ako kakain pag gising ko kasi magdanapo na ako. Inaantok pa ako Kasi kanina, muntik na kami hindi matuloy. Na overslept kami, yung kids. Umalis kami dito, magto 12 o'clock na. Eh, ang check-up ko hanggang 1 o'clock lang. Wait lang Sabi ko kasi sa kanya, sarapan mo yan na nakasalalay paglalaro mo dyan. Sarap lang. Yeah. Sarap. Mas malasa yan mamaya pagka medyo matagal-tagal na. So anyway, ayun nga. Hindi pa rin kanina pa hindi man tanggal-tanggal sa isip ko yung heartbeat ni baby. Sabi ko nga, sana tinanong ko kung ano kaya yun alam ko mabibilang naman kasi para mag-tap yung heartbeat ni baby. Pero, anyway, natutuwa ako kasi ang lakas ng heartbeat niya. Alam niyo ba, pagkalapag pa lang ng doktor sa tiyan ko, siguro mga nakadalawang move lang siya. Nakuha niya kagad yung heartbeat. Naalala ko kay Jaya dati, nahirapan pa yung doktor Pero eto, hindi.
Tapos naalala ko pa, nung kay Jaya, masakit yung paglapag lang ng Doppler. Kasi nahirapan yung OB ko dati na hanapin yung heartbeat. Tapos, dinidinan niya, kaya parang masakit. Pero, eto, natuwa ako basta pagkalapag pala niya, sandali pa lang nakita na na kagad, na kapa kagad or narinig kagad yung heartbeat ni Ju. Nakakatuwa. Parang alam niyo, parang first time ulit, parang ang sarap ng feeling. Ayun. Sana everything will go smoothly. Alam niyo ba, pati ito pa, yung timbang ko, tinanong ko sa doc kasi nga 62 na ako. For last check-up ko, 60. Tapos ngayon 62. Tapos sabi niya, okay naman daw yung weight gain ko kasi ang recommended or ang parang yung range lang na susundan ko since before ako nagbuntis, normal naman yung weight ko. 35 pounds yata. Alam ko, binigyan niya ako ng listahan. Parang ganun, 25-35 pounds. Parang ganun. Kaya yun yung range na dapat hanggang dun lang. Kaya yung monitor ko din yung mga kinakain ko. Huwag na daw akong kumain ng mga processed foods. Yun, guilty ako dun. Tsaka mga delata, hot dogs, iwasan ko na daw yun. Kasi sabi ko, natatakot ako magmalas kasi nung DJ yan, minalas ako na nun. Tapos tinanong ko rin yung exercise. Pwede daw ako mag-treadmill, kaya mag-treadmill ako. Sabi niya, pwede, parang walking lang. Basta mabagal lang. Yun daw ang magandang exercise. Tapos, what else? Yung fish. Kasi dami kong iisip na gusto kong kainin, lalo na kanina sa palengke. Hindi ko alam kung pwede sa buntis or iwasan muna, ganyan. Pero alam ko yung mga kinilaw talagang bawal eh. Talagang nag-crave ako sa kinilaw. Sabi ko, pagkapanganak ko, kakain ako ng kinilaw. Ayan. Okay naman ang fish, walang problema. Kahit pwede. Ang sabi lang niya talagang iwasan ko yung mga processed foods tsaka yung mga mahalat. Mga bagoong, oh my gosh, sarapan naman. Ano pa ba? Yun, regarding pa sa whitening soap, sabi niya, wag na daw muna akong mag-whitening soap. Tapos, nag-prescribe siya sa akin ng soap, hyaluron. Ano yan? Parang ganun yung name. Yung soap, binigyan niya ako ng reseta eh. Ano yan? Si Jaya, narinig ko yung bahin. Sabi ko na eh, narinig ko yung bahin eh. Narinig ko yung bahin ni Jaya. Sabi ko, andyan na. Hello there! Sinisipon. Batang sipunin, ubuhin. Baby, gusto mo nang marinig? Si Baby Ju? Parang bagong gising ka. Ay, sorry kasi may sipon ka. Ayun. Yung sa whitening, wag daw muna ako mag-whitening. Sa makeup, wala daw problema. Kahit basta iwas lang daw sa may tretinoin. Yun, basta whitening wag daw muna. Harsh daw yun sa baby. Kaya, yun, magmamild soap na lang muna ako. And then, ang init ng ulo ng anak ko, wait nga lang. Nakatulog na ako dun sa sofa eh. Pero bumangon ako for this. Love. The best. Alam niyo, napapadalas na yung mood swings ni Jaya. Hindi ko na nga siya kinulit eh. Di ba kanina mainit ulo. Grumpy siya lately. Nagdadalaga na yung anak ko. Tinatawag ko ngayon eh kasi tinatanong ko baka gusto niya na kumain. Kaso hindi sumasagot. Pero naririnig ko siya. Alam kong she's awake. May nag-PM sa akin. Yung friend ko, si Grace. Hi Grace. Sabi niya nakita daw niya yung post sa Facebook ng Jamich. So, I can't stop crying yung ba ngayon. Parang ano ba yan? Wait lang. Makita ko yung mga pictures. Kung makikita niyo lang yung mga pictures. Ang hirap makita ng taong nagsasuffer. Diba? Hindi kaya ng puso ko. Diyos ko po. Pero anyway, sana maging okay lahat.
or kung ano man yung plano ni Lord, kung para hindi na siya mahirapan. Kasi alam niyo yung ano ng tao na minsan yung mga mahal sa buhay, parang gusto na lang din matapos na yung paghihirap. Ang hirap kalaban ng cancer, di ba? Alas ko naiiyak. Yung buhay talaga napaka-unpredictable. Hindi mo alam kung kailan masaya ka isang moment, tapos hindi mo alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya talaga, alam nyo, stop being bitter. Kailangan laging happy every day. Enjoy nyo yung buhay kasi hindi nyo alam, hindi nyo hawak yung buhay nyo, hindi nyo alam kung kailan yung matatapos at kukunin sa inyo, diba? Ayan, sorry, I'm very emotional today. Seeing those pictures, parang maganda na i-appreciate mo yung life talaga. Araw-araw. No matter how crappy life can be, diba? Anyways, yun lang. Sorry. I'm ending this vlog na nagdadrama. Hindi, ayoko na kasi talaga nakakita ng tao nagsasuffer. Yun ang hindi rin maganda sa akin, kaya siguro hindi rin ako nagpatuloy ng pagiging nurse kasi, to be honest, umiiyak ako. Hindi ako pwedeng kasi kailangan strong ka, diba? Kapag ganun. Pero pag nakakita ko na nagsasuffer na tao, parang natudurog yung puso ko. I'm sorry sa kadramahan ko. Pero yun lang, iiwan kong message ngayong araw ngayon. Yung February 26, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Tsaka, huwag masyadong magpaka-bitter, huwag masyadong demanding, kung anong meron, maging masaya, kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka dito sa mundo. Good night. Bye. Habol ko lang to. Jenny R, thank you. Kasi nabasa ko yung comment niya kahapon. Sabi niya, bigyan ko daw siya ng 3 numbers, tapos huhulaan niya kung boy or girl. Sabi niya, boy. Tapos napaisip pala ako, Papa, nung isang araw, di ba sabi ko, di ba sabi ko, nakwento ko na umiyak ka nung nalaman mong buntis ako, na confirm mo. Sorry do I always rub it in your face?